Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin ang tungkol sa tinatawag na at-tabarruj was-sufur. Ito po yung special po na usapin kaugnay po sa mga kapatid natin na mga kababaihan. Ang sufur ay ang paglalantad po ng babae sa kanyang kagandahan, halimbawa sa kanyang mukha. Special po ito sa paglalantad niya ng kanyang mukha o pagtatanggal niya ng takip sa kanyang ulo, sa kanyang mukha o pagtatanggal niya ng kanyang niqab upang ipakita ang kanyang kagandahan sa mga kalalakihan. Ang tawag po diyan ay sufur. At ang tabarruj naman ay mas malawak po ang tabarruj at mas mabigat po yung pagbabawal sa tabarruj. Ang tabarruj naman po ay ihahayag po ng babae ang kanyang katawan. Halimbawa, may suot nga siya pero masikip naman ang kanyang pantalon, o kaya ay putol ang kanyang pantalon, o kaya masikip ang kanyang damit, o kaya ay naka-makeup, naka-lipstick, ang kapal ng ang lakas ng pabango, o kaya ay nakikita ang kanyang buhok. Ang tawag po diyan ay tabarruj. At ito po ay mahigpit po na ipinagbabawal po ng Islam. Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. At manatili kayo sa loob ng inyong mga bahay. So ang mga kababaihan ay nautusan po sila na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil ang babae, hindi po talaga dapat palaging lumalabas yan kung hindi naman talaga niya kailangan. Maliban lang kung lalabas siya dahil kailangan siya, pero kailangan lalabas siya na hindi po nakikita ang kanyang aura at kagandahan niya at hindi po maaakit ang mga kalalakihan sa labas. Hindi po yung nakalabas ang kanyang buhok, o kaya ay masikip ang kanyang damit, o kaya masikip ang kanyang pantalon, o ang lakas ng kanyang pabango, ang kapal ng kanyang makeup. Yan po ay tabarruj na mahigpit po na ipinagbawal ng Allah. Kaya sabi ng Allah sa Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, at huwag ninyong ihayag, ilantad ang inyong kagandahan. Huwag niyong ilalantad ang inyong aura kung saan mafi-fit na po yung kalalakihan. Katulad ng ginagawa ng mga sinaunang mga kababaihan sa panahon ng kamangmangan. So, ang babae po, bawal po siyang magpabango, lalabas, sobrang bango. Bawal siyang mag-makeup. Tapos lalabas siyang nagpaganda, nag-lipstick, o bawal yung masikip yung pantalon niya, masikip yung damit na. Kaya nga ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, idha kharajatil mar'atu istashrafaha syaitan. Kapag lumabas ang babae sa kanyang bahay, ay kukontrolin siya ng syaitan. So, ibig sabihin, gagawin siya ng syaitan na palamuti para sa kalalakihan. So, yung mga lalaki, ang magiging focus nila yung babae, sa kanya nakatingin yung mga lalaki, at magkakasala yung lalaki dahil sa babaeng ito. Kaya ang babae sa atin sa Islam, dapat lalabas po siya na nakatakip siya ng kanyang katawan at hindi po nakikita ang kanyang aura. Hindi yung lalabas siya na sobrang bango. Kasi ang babae, bawal din po magpabango, bawal din siyang mag-makeup sa labas. Nagagamitin niya yun kung saan maakit po yung mga kalakihan at masikip ang suot niya, masikip ang damit niya, kahit na nakatakip ang ulo niya. Ang tawag po dyan ay tabarruj, which is mahigpit pong ipinagbawal ng Islam yun. Kaya kung lalabas po ang mga kababaihan sa labas ng kanilang bahay, ay nakatakip po ang kanilang buong katawan, maliban sa kanilang mukha, kamay, yung daliri at saka talampakan. Yan lang po ang pwede nilang may pakita po sa labas na walang kasamang makeup o pabango na sobrang bango, o kaya ay masisikip na kasuotan. Yan lang po. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.